Nakwento ko ba yun? Munti kami maloko ng ano namin. Technically, siya yung ano namin, Producer ba? promoter. Promoter. Kasi siya yung nakikipag-usap dun sa producer eh. So, nung nagkakaipitan na sa pera, nagkaroon na kami ng chance na, shit, meron siya nakuha sa amin na amount. At meron din siya na, parang quits lang eh. Kasi, yung ticket ni Carla, pinag-usapan naman namin to na siya talaga ang magfa-fund. Yung promoter? Yung promoter. Okay. So, nung nagkakaroon na ng pera, nag-ipitan sa pera, syempre, kinat na namin siya. Tapos, hindi ko na rin binayaran, pero meron din siyang amount na parang mga $2,000 yung namin sa kanya. So, medyo malaki din yun. Kung $2,000, almost 100,000 din yun. Oh. Okay mga kamatis, mga kaibigan, ito po yung tinutukoy niya allegedly ay si Kuya Jobert kasi nag-reply si Kuya Jobert dito. So, ano po ba yung parang greater context dito? Ito po si Nonong Balinan, kung mali yung pronounce ko, sorry Nonong. And isa po siyang member ng Cool Pals. Kung naalala nyo, nung 2024, nagkaroon tayo ng chance maging guest sa Cool Pals and it's a fun experience mga kamatis, mga kaibigan. Ni-roast nila ako buong 24, buong isang oras na nandun, nakaupo ako doon, di ba? Pero what happened here mga kamatis, mga kaibigan, is that meron daw allegedly na parang hindi pagkakaunawaan sa bayad at mga naloko at mas maganda siguro tignan na lang natin yung allegations ni Kuya Jobert. So mga kamatis, mga kaibigan, i-clear ko lang kasi hindi ako sure kung kasama niya yung buong podcast or si Nonong lang. Kasi of course, komedyante yan si Nonong and marunong din naman, magaling din naman siya magpatawa. But ang hinahanap ko dito, I'm not sure. So i-correct nyo na lang ako dyan sa comment section if you have any suggestion dito. So ito yung post ni Kuya Jobert. Ginawa ko, tin-translate ko sa English para naiintindihan ng lahat ng tao. I'm not saying na hindi ko to naiintindihan, para mas clear lang. At gumamit ako ng ChatGPT dito. So I watched an interview of a comedian who came here. He shared a lot of stories about their experience here, okay? But not everything he said was true. It was really disappointing how they made it seem like they were the victim here in Canada, saying they were scammed, not paid, and that's not true at all. We were paid in full and all our show. No one scammed you here. So basically, ang intindi ko kasi doon sa kwento ni Nonong, nag-solo sila. Yung crew niya, nag-solo sila. Tapos, iniwan nila yung original plan. And, tuloy lang natin to. One of these days, I will also give an interview to set the record straight. If you're willing, we can face that interview together. Ayan. So, naghahamon na si Kuya Jobert ng parang magtapatan tayo, kumbaga konfrontasyon. I was just surprised by your claim that you were so happy because there were shows where 70 or even 50% of the audience were your fans. Really? Is that even true? Kasi panoorin nyo dapat itong buong podcast na to. Hindi naman, may timestamp kasi dito kung saan yung kay Kuya Jobert eh. Pero ang storya dito kasi parang nung nag-solo sila, parang nakakuha sila ng sunod-sunod na show. 2 show yung kinwote ni Nonong dito. So if I were you, manood na lang kayo ng mas mahaba. 70% or 50% of the audience were your fans. Really, is that even true? Okay, so we don't know. Kung sino ba yung nagsasabi sa kanila ng totoo dito. And you said that you did you said you did shows here because you really were already having problems with people who supposedly scammed you. Okay, so yeah, claim niya yan you didn't do any shows here because you didn't know anyone here. I was the one who organized the shows for the both of us and not once did you mention that in your interview. So walang credit yung interview ni Nonong. Kasi nga wala naman talagang name drop si Kuya Jobert dun sa interview na yon kung papanoorin mo ng buo. I don't know kung okay pa sila, pero sana okay sila kasi parehas kung nakilala sila si Nonong nakilala ko in person, si Kuya Jobert naman Facebook friend ko yan. So
yung Jobert Austria niya na account. So, naging Facebook friend ko yan. So, ang ano ko lang, ang wish ko lang sa kanila, sana magkaayos sila. And of course, wag na lang sanang i-public yung mga ganitong bagay. Kasi, well, ako lang naman kikita dyan. The story becomes true when only one side is told. That's not fair to people. You were already helped and now you're calling people scammers. Okay, so, malinaw naman yung stand ni Kuya Jobert dyan. From my point of view, there were many things that you did here that were not acceptable, especially as a guest in someone else's home. I'm willing to face any interview with you so we can tell everything that happened here. If you're up to it, after all, you seem to really enjoy those podcasts, don't you? Kasi sinabi doon ni Nonong towards the end na ayaw niyang iwanan yung Cool Pals, na gusto niya yung podcast live. So, I'm just saying sa inyo mga kamads, mga kaibigan, what I heard. Pero ako, sana let cooler heads prevail. Kasi nga, ang nangyayari ngayon, nagkakasagutan sila. And parehas silang nakakatawa mga kamads, mga kaibigan. Ako, mas meron akong slight bias kay Kuya Jobert kasi napanood ko yung mga old school na content niya nung hindi pa uso yung mga TikTok and whatnot, di ba? So, actually, pagka post dito ni Kuya Jobert, sumagot na ngayon si Nonong. So, ito po yung sagot ni Nonong. Basahin na lang natin. Ito pala yun. Siguro pinost to dun sa Cool Pals group. Ba't hindi na ipakita yung producer namin? Nasa na siya? Bakit hindi din niyo matanggap na may Cool Pals na ganong karaming nanonood? Okay? Well, sikat naman talaga ang Cool Pals. So, it implies here na kasama niya yung buong crew. And of course, if you are listening to their podcast, malamang gusto mo silang makita IRL, di ba? So, it all interconnects now. Okay, bakit hindi din niyo matanggap na may Cool Pals na ganong karaming nanonood? Bayad kaming lahat kasi nag-produce kami ng show para makabawi. Okay, so yun yung sinasabi dito ni Nonong. Kasi nga, nung pumunta sila doon, mga kamatis, mga kaibigan, parang nakulangan sila doon sa punta nila doon. Although sinabi ni Nonong na maano na, ibig sabihin patas na yung nakuha nila. Kumbaga bawi na sila sa nagastos nila. Gusto nila naman ng ROI. And hindi mo kasi masisisi ang Cool Pals doon sa idea na yun. Kasi nandun na sila, tinatao naman sila, bakit hindi pa tayo kumita ng extra? Okay, so that's the reason why. So nakadalawang show sila nang iba na yung producer na siguro, in my opinion lang naman, kaibigan ni Kuya Jobert, diba? Nakautang yung producer sa asawa niya at nakalimutan ba niyang bayaran yung asawa niya dahil nag-produce naming show sa Calgary. Bakit kailangan umiyak online? Okay, so this is the answer of Nonong. Well, ang akin lang kasi, sa tingin ko dapat hindi na lang binring up ni Nonong kasi nga, yun nga yung problema dito pagka nag-bring up ka, baka may sumagot. Parang, lalo na especially if about yan sa pera and yan nga sa, well, integrity ng isang tao kasi sinabi niya na, well, pakinggan na lang natin yung unang sinabi niya. Muntik pa kami maloko nung nakwento ko ba yun? So, ang palagay ko, ang idea dito is parang naloko daw siya nung producer, okay? Pero out tayo dyan mga kamads, mga kaibigan. Opinion yan ni Nonong and of course, si Kuya Jobert, siguro close sila ng producer kaya pinagtatanggol niya. Well, it all makes sense kung dun mo titignan. Kaso, nag-ano rin si Kuya Jobert may sinabi din siya dito Eto, pababasahin na lang natin, okay? Ang ginamit niyang account naman dito, yung kanyang personal. Sabi dito, pag kaya mo humarap sa akin, hindi ka na nagtatago sa likod ng tagapagtanggol mo, magsabi ka lang, open kami, harapan tayo, ebidensya. Yun. Isama natin yung GF mo na masyadong feeling importante, sinabit lang dito yan. Yun nga yung si Carla, yung sinasabi ni Nonong, girlfriend niya pala yun. Isama mo din yung isama mo na din sa live interview natin, harapan para malaman yung totoo. Ikaw ang sumagot, wag yung sino-sino pinapasagot mo. Okay? Ito yung message ni Kuya Jobert na, well, na puro haha-reacts. Ang point dito mga kamads, mga kaibigan, sana let cooler heads prevail. Literal na sana cool. Wag tayo mag-cool palan, di ba?
Sorry, corny joke. So, let's hope and pray na magkaayos sila. Pero ang hindi ko lang talaga gusto rito is, of course, kung may onsihan talaga na nangyari, like what Nono, yung muntik daw maloko, sana, well, the words kasi is very damning sa integrity ng tao. Siyempre, si Kuya Jobert, kung kaibigan niya yun, di papalag talaga yon. And masakit din yung sinabi ni Kuya Jobert, yung about sa girlfriend. And hindi kasi nagba-back down din si Kuya Jobert pagdating sa mga ganitong bagay. Kilala naman natin si Kuya Jobert all these years eh. Alam mo yun, ako, lagi kong pinanonood yun nung araw, nung Dota days ko. As in, Dota 1 days, may Kuya Jobert na. So, pero, ngayon, gusto kong sabihin nyo dyan sa comment section, what's happening between Comedy Crew and Cool Pals? Diba, yun yung, I think yun yung grupo ni Kuya Jobert ngayon eh. I'm not sure yung kay Sir, sa car wash. Anyway, mga kamats, mga kaibigan, I hope you enjoy. Gaya mga lot.